Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Batid ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ang hirap na pinagdaanan ng mga commuter. Kaya't patuloy hanggang sa ngayon ang paghahatid ng serbisyo ng siyam na OVP libreng sakay buses na umiikot sa bansa, kabilang na sa Bacolod City, Negros Occidental. Narito ang ulat ni Brian Latasa. First time na makasakay ni Nanay Remelin sa OVP libreng sakay bus na umiikot sa Bacolod City, Negros Occidental. Pauwi na si Nanay Remelin sa Barangay Handumanan matapos mag-asikaso ng mga rekisito para sa business permit ng kanyang tiyahin. Kwento ni Nanay, maganda at komportable ang kanilang naging biyahe sa loob ng OVP libreng sakay bus. So nagkataon lang talaga na dumaan yung bus, saka nag-aabang ako ng jeep papunta naman dun sa Handumanan. So libre, kaya I grab the opportunity na baga nakasave ako kahit pa paano. Malamig din. Saka tingnan mo may table pa. Tulad naman kasi tulad ng anak ko makulit. Ayan, tingnan mo. Di siya naiinitan. Oo. Saka komportable talaga para sa lahat yung ganito. Ayon kay Nanay Remelin, malaking tulong ang libreng sakay program ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Inday Sara Duterte, lalo na sa mga manggagawa, mag-aaral at mga katulad niya na nagtitipid. Sana lang dagdagan pa yung bus para naman mas maraming matulungan kasi lalo na ngayong rush hour. Maraming estudyante, maraming matulungan at higit sa lahat para naman komportable yung pagsakay sa pag-uwi. Mula po dito sa Bacolod City, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga senior citizens at mag-aaral, kabilang sa mga naserbisyohan ng OVP libreng sakay program sa Bacolod City. Yan at marami pang balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!